So yun, Miguel shoutout po, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China. Ayan. So mga kababayan, ito po, meron na po tayong reaction ngayon, meron tayong vlog. No? Actually, New Year na New Year po. Today is December 31, 2024. So mamaya po, hating gabi, New Year na. So ngayon, meron lang po akong reaction na kung saan andito na naman si Degs. Andito naman yung Tatay Fentanyl ninyo. Oo. Nangako na naman. Gumawa na naman ng fake news. Si Inday Sara daw pinagtulungan, binubugbog daw. Kaya pala naka na naman, naka-bandage yung braso, binubugbog daw. Oo. Kaya, ang ipakita nila sa tao, si Inday may sugat, si Inday may bugbog para kaawaan. Actually, ito na ba ang labanan ngayon, Digong? Dati, pag nangangampanya ka, puro ka bulakla, puro ka pang-asar, puro ka bulastugan, di ba lahat? Kahit sa interview, kahit sa debate, puro ka bulastugan, puro ka bulaklaan. Ngayon, may Panginoon ang nalalaman. Kung itugot sa Ginoo, sunod namong ikatulong tindog nga mo nire ng iyong presidente si Inday sa 2028. Kung papayagan daw ng Panginoon, na baka sa 2028 daw presidente na daw si Inday. Ayan na naman, nangako ka na naman, Digong. Mabilis lang man sabihin yung presidente. Ang problema ngayon, kaya ba ni Inday? 'Di ba? Yan ang problema ngayon. Tignan niyo mga kababayan na meron akong ipanood sa inyong video na kung saan si Digong halos lumuhod na. Para iboto lang ng Dabawenyo. Kasi alam niyo, sa totoo lang, kung si Baste po talaga ang tatakbo, hindi po talaga mananalo. Totoo yan. Kung si Baste ang tatakbong mayor ngayong 2025 sa Davao, hindi po talaga mananalo. Kaya ang rason, si Baste ang vice, si Digong ang mayor. Para pag namatay si Digong, ang magiging mayor ulit si Baste. Ganun lang naman, ang tawag dyan, gahaman sa posisyon. So kung mapanood po ninyo dito ngayon, si Digong, halos ang mga sinasabi, may mga Diyos-Diyos na. Pero kung naalala nyo noon, putang inang Panginoon na yan. Sabi niya, pinagmumura niya ang Panginoon. Ngayon makikita nyo, sabi ko sa inyo, i-translate ko na lang sa inyo sa Tagalog ha. Panoorin nyo po. Bantayan na to, Inday ginakulata. Ginadaot, ginapulpugin na to. Sabi niya, bantayan daw natin, si Inday daw kasi ginabugbog, ginakulata. Pinagtulungan daw si Inday. Ano pa? Ang pabiling 92, iyang mga kontrada, 12-12 lang. Basin baya, umitugot sa kalangitan, umitugot sa Ginoo. Sunod na mo, katulong tindog na mo marin. Ang inyong presidenta, si Inday. Wala na, ginawa ng uto-uto yung mga taga Davao. Alam mo, sa totoo lang, ang mga tao kasi, maskin sa Maynila or kahit saang lugar sa bansa, gising na kasi sa katotohanan. Wala naman sanang problema sa mga Duterte. Hindi sana mabuko ang kanilang mga ginagawa, hindi sana matawag doon, mabisto ang kanilang kagarapalan sa pagnakaw ng pera sa bayan na Diyos ko, mula pa pala nung naging presidente si Duterte, may confidential fund, hindi naman pinapakita. Hanggang sa ngayon si Inday, hindi rin sinasabi kung saan napunta, puro lang pinapangalan sa mga peking pangalan. Kaya sila nabibisto. Pangalawa, pagdating sa Pogo, mga illegal na sugal, illegal gambling, mga kung ano-ano pang daming pamilyang nasisira, dawit sila. Pagdating din sa pagpasok ng droga, naku po, lahat po, dawit din sila. Kaya sa totoo lang, ito sa totoo lang, nung panahon ni Duterte, doon tayo sabihin natin, okay siya doon. Nung panahon ni Duterte, sabihin natin, magaling siya doon kasi siyang presidente. Ngayon kasi wala siyang power. Kaya isa din yan sa rason na halos lumuhod na po si Digong at si Sara para lang iboto. No? At saka kung sa totoo lang, kung si Digong lang ang pumunta dyan,
Kung si Digong lang ang pumunta dyan, talagang iiyak na naman yan. Kaya niya dinala si Sara dyan at sinabi niya, binugbog daw si Inday, dinaog-daog, yung parang pinagtulungan daw, kinawawa. Nagpa-plaster-plaster. Para saan? Para kaawaan naman. Hanap simpatya eh. Sa totoo lang, ang tao kasi, kailangan ng bago. Kung noon pa man, ganyan pa rin ang ginawa ng mga Duterte, walang pagbabago for almost 20 years na pamumuno nila sa Davao. Ang tao kailangan ng bago. Gusto nila ng pagbabago. So, kung ganyan pa rin kayo, ganyan pa rin kayo. Di ba? Kung gusto nyo ng pagbabago, iboto nyo. Actually, si Digong takot po talaga sa mga Nograles. Oo, kung tutuusin lang kung si Baste lang at yung si Carlo Nograles, matatalo po talaga si Baste. Kasi pagdating kasi sa trabaho, pagdating sa serbisyo, si Baste, wala, ang laking kulang. Actually, si Baste kasi bulaklak lang yan dyan eh. Bakit? Si Baste kasi tumakbong mayor. Si Digong kasi nagpahinga. Si Sara nag-vice. So, kung hindi tumakbo si Baste, wala. Tapos si Sara ngayon, walang kwenta bilang vice president. Talagang wala talaga. Bulaklak lang kasi si Basti dyan. Kumbaga, ginawa lang siyang mayor na pangalan lang. Ginawa lang siyang mayor bilang, parang hindi mawala ang apelyedong Duterte. Pero kung pagdating sa serbisyo, wala kang makikita kay Basti. Walang kwenta si Basti. Sa totoo lang, halos lumuhod na at para magkumbinsi lang si Digong. Walang kwenta si Basti. Ako, kung tatanungin nyo ako, simula nung naging mayor si Baste, yun yung lagi nilang pangginalot or yung pangyabang nila yung war on drugs. Wala, aanhin mo, war on drugs ka ang namamatay, yun lang mga ordinaryo at mamahihirap lang na adik. Pero bakit yung mga kaibigan dyan, nila Baste, nandyan na si Christian, Charlie Tan, nandyan si Sammy Uy, nandyan si Richard Go, nandyan si Michael Yang, nandyan si Peter Lim. Wala. 'Di ba? Sa totoo lang, wag na tayong maglukuhan. Wag na tayong maglukuhan, mga kababayan. Hindi, ang mga tao kasi, dyan sa Davao, ayaw lang kasi magsalita ng mga tao dyan. Bakit? Natatakot. Ay na lang, nakaduha mo ka Duterte, umulo yung ginoo. Tignan nyo, sa Mindanao daw, nagpapangako na naman sa Mindanao, inangkin na naman buong Mindanao. Hindi naman lahat ng buong Mindanao, Digong, suporta sa'yo, oy. Hindi lahat ng Mindanao suporta sa'yo, marami nang galit sa'yo, oy. Maskin nga sa lugar namin, hindi nga pabor sa'yo, liberal naman yung sa amin, mga liberal party, mga kakamping. Ikaw lang naman nagsabi na, Mindanao. Marami ba yung galit sa yung Muslim? Ganun, Digong. Mangako ka na naman. Na presidente na ako. Baka sa 2028, presidente din ang anak. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kayang talunin. Si Leni palang mahihirapan na kayo. Si Leni Robredo palang mahihirapan na kayo. Huwag kang mangako, Digong. Hindi ka na nga atahabutan 2028 Mamamatay ka na. Kaya nga sa sobra ninyong kagahaman, kaya ka nag-mayor, si Basti nag-vice. Bakit? Kasi kung si Basti ang mag-mayor, ikaw ang mag-vice, may possibility, papel ka lang din at si Nograles din ang mananalo. Oo, sabihin natin mananalo ka bilang vice. Pero pagdating sa mayor, talo si Basti ni Nograles. Totoo yan. Kaya nga binaliktad mo ngayon, ikaw nag-mayor para pag mamatay, si Basti pa rin ang mayor kung sakaling manalo ka. Di ba? Ganyan kagahaman ang mga Duterte. Wala na, ang tao gising na. Alam na nila ang mga karakas ninyo. Kaya, so yun lang, mga kababayan, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sara at Digong Duterte halos lumuhod na sa pagkumbinsi sa mga botante sa Davao City. Ganun na sila ngayon kadesperado. So yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.